Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang governance, leadership, pamamahala ng mga syudad sa Pilipinas. I-compare natin ang syudad ng Davao at ang syudad ng Tacloban City. Dito natin makikita ang galing, yung pamamahala, paano mag-lead ang mga Duterte at ang mga Romualdez. Sa Davao City, dating mayor si BP Sara, pinalitan ng kanyang kapatid na si Mayor Baste. Sa Tacloban, matagal ng mayor yan is Mayor Alfred Romualdez, ang incumbent ngayon. I believe kapatid niya itong si Speaker Martin Romualdez. So, Romualdez versus Duterte, gaano sila kagaling? Okay. So, ang performance nila sa leadership and governance na nasukat na ngayon sa pamamagitan ng COA audit, yung 2023 audit ng Commission on Audit, na-determine yung top 20 na pinakamayaman na siyudad sa buong bansa. Pang-ilan ang Tacloban, pang-ilan ang Davao City? Yan ang tanong. Ito, mayroong magandang article na sinulat ni Theo Moreno, isang very active na social media influencer. Title niya is Martin Romualdez, Tacloban City, a failed legacy despite ayuda showers. Napakyas kung sa Bisaya pa. Ano bang Tagalog ng napa-fail? Hindi ko malala. Basta, failure. Despite sa buhos ng ayuda, wala daw. Ito ang sabi ni editorial ni Theo Moreno. The recent 2023 Commission on Audit Report showcasing, top 10 lang itong sinabi niya. Kaya lang mamaya banggitin natin yung top 20 para makita natin pang ilan ba ang Tacloban, pang ilan ang Davao. Showcasing the top 10 wealthiest cities in the Philippines in terms of assets, delivers a striking blow to Tacloban City, the supposed political crown jewel of House Speaker Martin Romualdez. Despite Romualdez's relentless attempts to gain favor through programs like the AKAP, his hometown failed to make it to the list of top performing cities, exposing his inefficacy as a political leader. Medyo malalim yung inefficacy. Mas inefficient. Basta, hindi magaling. Hindi, walang naitulong. Hindi naman wala. Kulang. Tinimbang ka, ngunit kulang. The list speaks volumes. Major cities such as Quezon City, Manila, Makati, Pasig, and Davao continue to rise through efficient governance and transparent leadership. Meanwhile, Tacloban, despite being showered with cash-heavy initiatives and publicity stunts, remains nowhere the top 10. Okay, so ito po, yung top 20 na lang i-announce ko para baka gusto nyong malaman yung siyudad ninyo. Kung ako gusto ko malaman yung iba't ibang siyudad sa Mindanao, pang ilan sila. So ito ang findings ng COA, top 20 richest cities in the Philippines. Quezon City, the richest city in the Philippines with an assets of 448.51 billion. Wow, congratulations sa Quezon City. Galing. Congratulations sa mga Belmonte. Pangalawa, Makati City,
243.4 billion ang assets. Wow. Number 2 na. Number 3, Manila. 85.92 billion. Assets to Number 4, Pasig City. 53.72 billion. Taguig City. 51.59 billion. Parañaque City. 35.5 billion. Mandawi City. Okay. So, yung first 6 ata, puros nasa Metro Manila. Mandawi is nasa Cebu. Tama ba ako? Yeah, Mandawi City, Cebu. Ito ang pinakamayaman na siyudad outside Metro Manila. Mandawi, 35.3 billion. Mandaluyong, number 8. 33.9 billion. Number 9, Davao City. Number 9 ang Davao. Pinakamayamang siyudad sa Mindanao. 32.884 billion. Congratulations sa mga Dutertes. Ang isa pa dito, yung findings ng COA, for the last 7 years, 0 ang utang ng Davao City. Mangilan-ilan lang ang mga syudad o LGU na walang utang. Isa na yan ang Davao. So, anong ibig sabihin yan? Yung nagkakaroon ka ng marami yung assets mo, mayaman ka, tapos wala kang utang. Ano yon? Di ba magaling? So, number 7, Cebu City. Tingnan nyo. Akala ko, kasi Cebu, matagal na syudad na yan eh. Baka oldest city pa ang Cebu. Tinalo pa ng Davao. Asset lang yun is 30.9 billion. So, yan na po ang top 10. Punta tayo sa 11. 11 is Caloocan City, 30.7 billion. Butuan, wow! Galing ng Butuan. Mindanao. Butuan City, 28.6 billion. Zamboanga City, 26.05 billion. Lawag City, okay rin palang Lawag, 29.04 billion. Antipolo City, 20.7 billion. Muntinlupa City, 19.9 billion. Pasay City, 19.7 billion. Santa Rosa City, 19.71 billion. Calamba City, 19.03 billion. And number 20, Puerto Princesa City, 18.089 billion. So, congratulations po sa top 20. Ibig sabihin, magagaling ang mga ito. So, balikan natin yung issue. Romualdez versus Duterte. Tacloban versus Davao. Diba? Very clear na proof sino yung marunong magdala, sino yung transparent, sino yung less corrupt. Ako, hindi pa ako nakapasyal sa Tacloban. Nakikita ko lang yung mga videos. Wala. Parang ordinaryong municipality lang. Yung nakikita kong videos But hopefully, one day, mapasyalan ko ang Tacloban para makita ko. Davao, nako. When was the last time? Mga 2 or 3 years ago, yung huling pagpasyal ko sa Davao. May mga classmates kami nakatira sa Canada. Nagbakasyon. Pinasyalan kami sa Mindanao. Alam mo ang hiling nila? Gusto namin mapasyalan ang Davao. Makita lang namin yung kahit makapapicture lang kay Pangulong Duterte. Yun ang hiling nila Duterte from Canada. So ipinasyal namin. Pinakain namin sila ng bolkachung, yung paborito. Kasi hindi, alam nga naman makapapicture sila ni, kailan ba yun? Tapos na bang eleksyon? Parang tapos na,
Marcos ng presidente. Kailan buo pa ang unity team nung una, hindi pa nag-away. So gusto nilang makita ang mga Duterte. So maligaya sila, nakita lang ang City Hall ng Davao. Pa-picture sila. Tapos natulog kami sa isang hotel. Nako, may life-size picture doon ni Tatay Digong. Tuwan-tuwa sila doon. Nagpa-picture sila doon sa nakatayong papel lang yun nga picture ni PRRD. Nako, tuwan-tuwa. Talagang mga diehard Duterte supporters, yung mga taga-Canada na yun, na mga classmate namin. Oh, ganon, ang ganda talaga ng Davao. So, congratulations sa mga Dutertes. Ngayon, inaakusan si BP Sara ng kung ano-anong corruption issues. Confidential funds yun eh. Tingnan nyo ang Davao. Walang utang for the past 7 years. So, mayor pa si BP Sara noon. Nagsimula na yun, walang utang. So, ngayon, kapatid niya si Basti tinuloy, walang utang. Tapos, top 9 na pinaka mayamang syudad sa Pilipinas. Anong ibig sabihin nun? Yan ang tatak Duterte sa panggobyerno. So, hindi nyo matatalo ang mga Duterte. Challenge sa mga Romualdez. Kung talagang magaling kayo, paunarin nyo ang Tacloban City. Kahit man lang, makapasok kayo sa top 20, pwede na yon. Kailang wala, hindi makita pang ilan ang Tacloban City.